Sinubukan ko nga ulit manghuli ng mga malalaking hipon o mga patuyaw na tinatawag dito sa probinsya namin. At grabe mga kamasil, puro mga malalaking hipon talaga yung aking mga nakuha dito. At meron nga palang nagsuggest sa akin na what if gamitin ko daw yung dialect namin na Bisaya. O aya, testingan natot istorya at Bisaya be kung maintindihan gid man ninyo. Muntikan pa nga akong maiwan dito sa bundok mga kamasil. Buti na lang meron akong kasama dito na aso at nakibot talaga imaw dahil nabigla gid mo sa akon. No ay perfect man din. At nakakuha na rin pala tayo dito ng maya-maya na kabote. Pasado alas 6:30 nga ng gabi ay umakyat na kami dito sa bundok para naman mas maaga kaming makakarating dun sa aming pupuntahan at medyo may kalayuan din naman. Bali papunta pa lang tayo ngayon sa ating bahay kubo at kasama ko nga pala dyan yung kapatid ko at yung kuya ko. At mangunguha na rin pala tayo dun mga kamasil na mga suso o banag. Dun kasi sa kabilang sapa namin mga kamasil ay medyo wala ng laman yung sapa gawa na nakakatapos lang talaga ng baha dito sa probinsya namin. At halos naanod talaga lahat yung mga hipon doon o urang. Dinaanan lang pala namin sa bahay kubo yung naiwan naming flashlight doon dahil kulang talaga kami sa ilaw at kinuha na rin pala namin yung isang pirasong solar doon para meron kaming reserbang ilaw at medyo malayo din talaga yung aming pupuntahan. Kung inyo pong maalala sa mga nakaraang vlog natin mga kamasil ay dito nga pala tayo nag-adventure sa kabilang sapa kung saan dito rin tayo nangunguha ng mga malalaking hipon at suso at dito na rin pala tayo nagluto ng mga nakaraang vlog natin. At pagkababa ko naman dito sa sapa ay nakakita agad ako dito ng 2 pirasong hipon o urang. Hipon kasi ang kadalasan na tinatawag dito sa probinsya namin mga kamasil. Mahuli din kita. Oops. Yeah. Iso. Yeah. Kurang. Orang lagi. Habang pababa kami ng pababa ng sapa ay medyo padami na rin yung aming nakukuhang hipon dito. Ang iba malalaki, ang iba maliliit at sakto lang din naman para sa gagawin namin sarasa o binaba. Ang buong akala ko nga ay makakakuha kami ng mga suso dito. Kaso nga lang pagkarating namin dito ay puro maliliit lang talaga yung mga suso dito at naanod na rin pala ng baha. May mga pagkakataon nga na hindi tayo nakakahuli ng hipon katulad na lamang na nakikita nyo sa kamera ngayon. At buti na lang meron pang isa natitira kaya naman ito na lang yung ating kinuha. Grabe sobrang laki talaga. Libre lang talaga ang pwede mong maiulam dito sa probinsya basta masipag ka lang maghanap at mas lalong libre lahat kapag masipag ka rin magtanim katulad lamang ng ginagawa ko ng mga nakaraang vlog natin ay nagtatanim tayo ng mga gulay doon sa bundok. At dito nga sa part na to nakakuha na rin pala tayo dito ng 2 pirasong hipon, grabe ang lalaki. Ingwa pa nga ni ako't nakita o dyan nga patuyaw mga kamasil kabalbahol mantanaya kaso lang ay nagdalagan pasulod hindi gina ko maabutan hindi na ako mabuol. Mayad lang nga ni pagkaabot o dyan si babaw ay gatlo nga orang nga nakita na ako hindi mawakon din ako. Nung nakaraang vlog nga natin ay nagre-review din ako ng mga comment at mga messages. Meron nga nag-message doon at nag-comment sabi niya kung wala daw linta dito sa sapa. Wala pong linta dito sa sapa namin at wala ding ahas. At meron pa nga nagtanong doon buti hindi ka natatakot dito sa gubat. Sanay na rin po kami dito sa paghahanap ng mga hipon at sanay na rin kami dito sa bundok. Siyempre dito na rin kami nakatira eh. Naiwan tayo guys. Naiwan tayo. Hindi sila nakasunod sa akin. Bueno, bueno. Muntikan pa nga akong maiwan nila mga kamasil kasi nga nauna ako dun sa taas. Akala ko nakasunod sila sa akin kaso nga lang hindi pala. Naligaw pala sila ng daanan kaya naman bumalik pa sila sa baba. At mabuti na lang binalikan ko sila sa baba kaya naman nagpangita kaming tatlo. Ito talaga yung pinakamahirap sa probinsya mga kamasil. Dapat talaga sama-sama kayo lalo na at malayo inyong mapupuntahan. Mas nauna kasi ako sa kanila mga kamasil kasi nga ang hinahanap ko ay mga ligbos. Dahil ngayon ay panahon na ng mga ligbos o kabute dahil ang buwan ng August ay yan yung kasagsagan na kung saan tumutubo yung mga kabute. At dito nga sa part na to nakakita nga ako dito ng
talagang nagkukumpulang mga kabuti na maya-maya. Hindi pa talaga ito yung kabuti na malalaki mga kamasil kasi nga ito pa lang yung mga maliliit. Ito muna yung unang natutubo bago yung mga malalaki. Sa sobrang excited ko nga dyan manguha kaya naman kinuha ko na talaga lahat. Kaso nga lang yung iba dito mga kamasil ay hindi na pwede kasi nga kaninang umaga pa tumubo ay ngayon inabot na ng gabi. Kung baga sa gulay mga kamasil ay nagurangan na. Nakakatuwa nga tingnan ito mga kabuti na maya-maya mga kamasil kasi nga habang tinitingnan ko at habang binubunot ko dito ay talaga natatakam na ako. Sino ba naman ang hindi ma-excite kumain ito kasi nga almost ilang buwan din tayo hindi nakakatikim nito kasi buwan lang talaga ng Agosto ito tumutubo. Kaway-kaway naman dyan sa mga relate. Kami kasi dati alas 3 pa lang na madaling araw nandun na kami sa patag para manguha ng mga ligbos kasi takot kaming maunahan ng iba. Sayang din naman, di ba? Alam ko naman na lahat ng mga followers natin dito ay taga-probinsya kaya naman alam ko na kumakain rin kayo nito ng mga maya-maya na kabuti. At bali ito nga pala lahat yung amin nakuha na maya-maya. Grabe mga kamasil. Sobrang sarap niyan mamaya lalo na kapag sabawan lang, lagyan lang ng asin. Dito nga sa pwesto natin banda, bali pauwi na rin pala kami sa mga oras na yan. At habang pauwi naman kami, grabe so padami ng padami yung amin na nakukuha dito ng mga kabuti. May mga sukol pa nga ni Uja mga kamasilo. Sobrang abog gid talaga. Kaya naman binaba ko muna yung isang cellphone ko dyan para naman meron kaming ilaw. At habang nangunguha ako dito mga kamasil, habang tinitingnan ko papunta doon sa unahan, sobrang dami pa rin talaga ng mga kabuti. Ay kanamit, kita na yung mga kamasil sa buwan. Ito naman yung mga nakahiwalay kanina na nakuha natin. Ito yung mga sukol na maya-maya. Kung kanina pinakita ko sa inyo kung gaano kadami yung may nakuha, bali ganito nga pala kadami yan ngayon mga kamasil. Sobrang dami na at grabe, sold na naman yung aming hapunan ngayon. Yan, good evening mga kamasil. Bali dito na pala tayo ngayon sa bahay kubo at ngayon nalinisan na natin yung ating mga nakuhang kabuti na maya-maya. Bali ang tumubo pala na kabuti dito sa amin mga kamasil ay maya-maya pa lang at ngayon nalinisan ko na at dito ko na nilagay sa kaldero. Lalagain na lang natin at mamaya kakainin na rin natin. Ito na siya mga kamasil yung ating mga maya-mayang kabuti. Yan, takpan na natin. Salang na natin doon sa ating tapugan. Fast forward nga tayo, bali dito na rin pala tayo ngayon sa ating bahay kubo at nag-init lamang ako dito ng tubig para naman makapagtimpla tayo ng kape habang niluluto natin yung ating mga kabuti na nakuha. Papakuluan na naman natin yun ng ilang minuto kasi nga madali lang naman maluto yung mga kabuti na maya-maya at ito na nga siya mga kamasil, luto na rin pala at ready to eat na rin pala yan mga kamasil. Grabe kung kayo dito sa sitwasyon ko mga kamasil, talagang mapapunta talaga kayo sa lati para manguha ng mga kabuti. At dahil luto na nga yung ating kabuti, hindi na rin ako nagpabuhay-buhay dito mga kamasil, agad ko naman kinuha dito sa kaldero at nilagay ko naman dito sa aking munting pinggan at kumuha na rin pala ako dito ng kanin para naman tayo makakauna. Grabe, sobrang namit talaga mga kamasil Kaya naman tara, samahan nyo muna akong kumain ngayong gabi. Ang ulam nga pala natin ay sinabawang ligbos. At bago nga ulit matapos ang vlog na to, gusto ko lamang shoutout si Tong Moto. At shoutout din po pala kay Naghihirap na Nilalang. Shoutout din po pala kay Ramirez Rans. At shoutout din po kay Julius Bremijo. At shoutout din po pala kay Jeric Encontro. So paano po mga kamasil, hanggang dito na lang po ulit yung ating gagawing vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye, peace out. Ingat palagi. Please like, comment, and share.